Hey mga brods, alam mo naman natin ng SMB ay ang kanilang import ay si Ivan Aska. Pero alam nyo ba mga brods, isa sa mga magiging reserve import nila, ito pong former NBA player. Kung napapanood nyo dati ito sa Golden State Warriors na nagkampiyon mga kabrods nung T18 mga brods, siya nga si Jordan Bell. Yes mga brods, multiple sources na nga ang nasagap natin dito taong 2022 pa itong mga kabrods na ito pong si Jordan Bell gusto nga itong kunin dati ng Blackwater Bossing. Kaso lang nga lang, $15,000 nga ang kaya lang bayaran ng Blackwater Bossing, kaya nga hindi natuloy dito si Jordan Bell sa PBA. Dahil ang asking price kasi ni Jordan Bell per month ay $40,000, which is sa peso ay 2.2 to 2.3 million pesos a month ang gusto nga dito ni Jordan Bell. So malinaw na ang SMC teams lang ang kayang kumuha ng mga ganyang amount sa mga imports mga kabrods. Kaya nga ito pong SMB balak nilang kunin din ito pong si Jordan Bell kapag itong si Ivan Aska ay nagkalat dito sa ating Commissioner's Cup. Dahil alam naman natin kung ikaw ay ang SMB fans, alam nyo na yan na ang SMB hindi ito mapakali sa isang import lang sa isang konferensya, di ba? Lagi silang nagpapalit ng mga 2 or 3 import based dun sa mga performance ng mga imports nila mga kabrods. Kaya nga ito pong si Jordan Bell, isa ito sa mga talagang magiging maganda sa SMB kung ito ang makuha nila, which is ang replacement import kung itong si Ivan Aska ay pangit ang performance niya. Isang 6'7" player ito pong si Jordan Bell at ang kanyang posisyon ay power forward talaga mga kabrods. Kasalukuyang nasa Indiana Mad Ants ito pong si Jordan Bell sa NBA G League. Kaya yung kontrata niya dyan, kayang i-buy out yan ng SMB kung siya ay kukunin ng SMB as their replacement import. At kung mapapansin nyo sa laro ni Jordan Bell, ang galing nito sa ilalim, malakas na power forward talaga. Ito mga brods, talagang yung play niya talaga ay physical mga kabrods, more on physicality. Ito pong si Jordan Bell, kaya isa yan sa mga nagustuhan talaga ng Golden State Warriors dati. At isa yan sa mga naging key player nila ng Warriors, na ito pong si Jordan Bell ay talagang hustle player ito mga brods. So ito pong SMB, ang lakas na ng lineup na ito. Kung si Jordan Bell ay mapunta rin sa kanila at makuha nila as their replacement import mga kabrods, bubuhatin ni Bell yung depensa, yung opensa, and yung leadership na ito ni Jordan Bell mga kabrods. And yung kanyang experience naman din sa ibang bansa, talagang maganda rin. NBA champion ito. Tapos palagi siyang kinukuha ring import sa ibang bansa like CBA or Chinese Basketball Association doon sa Guangzhou Lung Lions. Doon siya naglaro as their import mga bro. So magandang performance din ito ni Jordan Bell, decente rin ang kanyang performance. Kaya talagang ito ang kinukuha talaga mga brods, yung may NBA champion. So syempre mataas-taas ang profile talaga nito ni Jordan Bell. Kaya nga yung magiging $40,000 a month na asking price niya hindi naman din biro yun mga brods. Siyempre, price niya yan worth niyan ni Jordan Bell. Alam ko naman na magiging worth it ito kung ito ang kukunin talaga ng SMB as their import all throughout the season. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ayon din sa mga reports din natin, 3 months nga ang magiging suspension dito ni Justin Brownlee. Yes mga brods, yan din ay ayon sa mga reports and source natin, ayon din sa mga interviews dito sa Ginebra management. Kaya yung 3 months na yun, magbilang tayo, halos bandang January na yan mga kabrods. Yes, January 2024, bagong taon na. Which is ito pong PBA Commissioner's Cup natin, nasa playoff series na tayo niyan. So ito nga mga brods ang magiging maganda sa Ginebra. Kapag sila ang nakapasok sa playoffs, pwede na lang ipasok na agad, i-activate nila agad ito pong si Justin Brownlee as their import ng Commissioner's Cup mga brods. Yes, nandyan si Tony Bishop mga brods. Alam ko kahit anong ganda ng performance na ipapakita ni Tony Bishop, mga brods, they will always go to Justin Brownlee. Yes, iba naman kasi ang pinagsamahan ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra squad. Iba rin kapag ang Brownlee na ang nagdadala ng Barangay Ginebra. So sabi nga nila parang Michael Jordan ng PBA. Ito pong si Justin Brownlee, crowd favorite. Talagang naiiba niya yung game. Iniba niya talaga ang PBA and napamahal talaga sa kanya mga Pinoy fans.
Yes, magaling naman itong pong si Tony Bishop. Syempre, respect din kay Tony Bishop. Ang ganda ng ito nga pong ugali niya sa pakikisama niya sa mga Ginebra players and Ginebra fans. And hindi talaga natin masasabing mapapalitan mo agad ito pong import na ito dahil napakagaling na, napakabait pa. So ito nga pong si Justin Brownlee sa 3 months na yun mga kabrods, alam ko nga si Tony Bishop ang kumaka ng import ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero nakay Coach Tim Cone rin yan. Syempre nasa head coach yan kung ito pong si Tony Bishop papalaruin nila hanggang matapos ang season o they will go to Justin Brownlee sa kasagsagan ng playoffs. Dahil alam naman natin kapag iba ang Justin Brownlee playoffs na, playoff mode na, kapag si Justin Brownlee na mga kabrods ang nagbubuhat sa Barangay Ginebra San Miguel, syempre alam nyo na ang mangyayari sa mga susunod na yan. Dahil ito pong si Justin Brownlee, mapa Bay Area Dragons na guest team dito sa PBA na may 7'5" na Leo Swansing, and yung players na yun, ang lalaki pa. Biruin nyo, talagang kinanayon ni Justin Brownlee, pinatumba niya ang guest team. Wala ngang mga player or mga teams natin na talagang nakabit doon sa Bay Area Dragons. Biruin nyo, tambakan lang nila ang powerhouse team na SMB, pero pagdating sa Barangay Ginebra San Miguel, hinarang sila ni Justin Brownlee. Dahil alam naman natin, si Brownlee talagang gustong-gusto niya manalo. Iba rin yung championship experience na sa Barangay Ginebra, and mas kilala niya yung mga players ng Barangay Ginebra San Miguel, unlike kay Tony Bishop na naging kalaban lang naman ni Bishop ang Ginebra sa finals sa Meralco Bolts versus Ginebra Stint. Kaya nga magiging good news ito para sa Barangay Ginebra San Miguel kung itong si Justin Brownlee ay i-activate na nila sa playoffs. Kaya nga, syempre, yung mga balita natin ng mga 3 months suspension dito kay Justin Brownlee mga brods, medyo good news na yun dahil kaysa naman 2 years or 3 years mahigit mga brods, syempre mas masakit yun. Yung 3 months, malaking bagay na yun para kay Justin Brownlee dahil syempre gumamit din siya ng mga pinagbabawal na gamot. And alam naman natin na malinis lang ang intention dito ni Justin Brownlee. Alam naman natin, si God na ang bahala dyan. So ikaw mga brods, sa lahat po ng Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba dapat i-activate ng Ginebra ito pong si Justin Brownlee dito sa playoffs na natin sa January 2024? Komento mo lang po nyo dyan mga brods. Sa isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out. So bago tayo magpatuloy mga brods, this video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pang 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kuponan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga para makukuha mo yan, gamitin mo ang ating promo code na OBR. And yung link ay nandyan sa pin comment section sa ibaba mga kabrods. So ito pong 1xBet, huwag kayong mag-alala dahil may mga partnership na ito katulad ng FC Barcelona, La Liga at mga big companies like PSG mga kabrods. So get up to 7,000 deposit sa unang deposit mo pa lang yan and you can easily withdraw here winnings through Paytm, bank and other easy methods mga brods. So matagal ko na talagang ginagamit ito, kaya nga mga brods, mag-bet ka na kung saan gamitin mo ang ating promo code na OVR, and yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba.